Mga kababayan, naku, grabe ho nangyayari dito po sa ating bansa. Alam niyo ho, diyan po sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, nako, alam niyo ho, di ba, matindi yung surot at pag nakita niyo ho, ay nakakadiri, kitang-kita ho sa upuan eh. Diyan po sa NAIA at napakatindi ho, no? At bukod sa surot, nako, naglabasan din ho yung mga daga. Grabe ho, no? Mga nangyayari dito po sa ating paliparan. Alam niyo, ito po yung pinakapintuan ng isang bansa, ang airport. Kasi diyan po pumapasok at lumalabas yung mga pasahero, lalo na po yung mga dayuhan, mga kababayan. Kasi talaga napakatindi ho. Siguro ho, sa mga hindi pa ho nakakapanood, panoorin po natin, no? Kitang-kita po, mawalang galang na po sa mga kumakain, yung surot. At talagang grabe ho, gumagalaw-galaw pa ho. Sabi po ng mga taga-NAIA, opisyal po nila noon, ay nako, yan daw po ay imported o galing ho sa ibang bansa. Panoorin niyo po, nako, medyo talagang medyo mandidiri ka ho eh. Panoorin niyo po mga kababayan, itong video footage na nakunan mismo na mga pasahero at talagang nagkapantal-pantal po, di ba, yung hita ng mga pasahero ng maupo at makagat po nitong surot. Panoorin po natin. Ha? Oh. Ikaw, ano bang ako mo? Lizard. Yung ginawa namin yun. Di naglikita mo doon, mabayaran ka, magpirata ka doon. Delikado doon, may pirata doon. Pipiratahin kayo. Doon ako bumaba. Doon na kami bumaba. Doon kami bumaba sa Africa, di kami bumaba eh. Noon. Yan po, no? Kitang-kita ho, di ba, sa mga upuan at talagang makita mo sa pinakabutas po ng upuan na bakal ho ata yon o stainless, dumudungaw-dungaw ang surot. Ako, nakakadiri ho mga kababayan, no? Talaga naman. At grabe ho, saan ho kaya napupunta yung budget dyan po sa NAIA? Alam nyo ho, meron ho binabayad yung mga pasahero at terminal fee sa domestic at maging sa, halimbawa, mag-abroad ka, international, magkaiba ho, mas mahal doon. Mamaya, ihihimayin po natin yan. Pero matapos po, no, ito hong pagkakabunyag ng surot, nako, ibinahagi naman ng isang lalaki na ito talagang nakikita niya ho yung kanyang video kung saan may malaking daga sa kisame ng Gate 102 at nakita niya umano itong gumagala dyan po sa NAIA Terminal 3 habang naghihintay ng kanyang international flight dakong alauna ng madaling araw. So matindi ho mga kababayan, no? So bukod sa surot ay matindi ho, no? O daga. So ibig sabihin, dugyot, talagang marumi. Napakarumi ho mga kababayan. Panoorin po natin itong video na talagang di natin alam na talagang kusa nagpakita itong daga. Dahil sa yung surot to nakita dapat yung daga magpakita rin. Panoorin po natin. Ito kuwang-kuha dyan po sa NAIA.
O yan po, napanood nyo po ang daga. So matapos po ang surot na nakita ho natin mismo sa mga upuan ay daga naman. Ang talaga nagpakita rin mga kababayan. Alam nyo ho, at meron po tayong nakuha na talaan dyan po sa NAIA. At na kung saan ay noong 2023 ho mga kababayan, noong nakarang taon, ay umabot sa 45.39 million yung mga pasahero dyan po sa NAIA, mga kababayan. Ang dami ho, no? 45.39 million noong 2023. At kahit pa paano ay tumaas daw po ito kumpara sa nakaraan. Kasi noong 2019, 47.69 million. Yung mga pasahero, mga kababayan, ang dyan po dumadaan sa NAIA. Siyempre, matapos po ang pandemic, ay tila muling sumisigla. Pero alam niyo ho ba, siguro sa mga nagbabiyahe, yung sa domestic, dito lang ho sa Pilipinas, baka hindi niyo ho alam nakapaloob ho sa binabayaran po natin, halimbawa, ticket ho, mga kababayan, ay ito sa NAIA terminal fee ay nagkakahalaga ng 300 pesos kada isang pasahero. At samantalang sa international flight naman, mga kababayan, ay 750 pesos. Mga kababayan, ako grabe no, 750 plus 300. So, pagsamahin natin, pagsamahin natin yan, kasi hindi hindi na ilinaw kung ilan dito Tingnan na ho natin dito kinocompute lang ho natin kasi ang laki ng pondo na nakukuha diyan po sa NAIA, nakokolekta nila mismo sa mga pasahero. Pero bakit hindi ho nila nalilinis yung pasilidad? Bakit may surot? At bakit may daga? Di po ba? So ito ho, no? Kasi ang base po sa NAIA, 45.39 million noong 2023. Siguro pinakamainam, yung 45 million na yan, i-multiply po natin sa 1,050. Kasi ang base po sa sinasabi po at sa ating pagsasaliksik, ang bawat bayad po ng isang pasahero sa terminal fee ay 300 pesos para sa domestic at 750 pesos sa international. So, lalabas ito, kung ito total natin ay 1,050, 1,050. So, dito, i-multiply mo lang ho ito mga kababayan sa 45 million, 45.39 million na pasahero noong 2023. Noong nakarang taon lang ho yan mga kababayan, naku, bilyon-bilyon ho ito. Multiply mo ng 1,000, 45 billion na ho. Ang laki ho. Bakit hindi po nakakaya? Saan napupunta yung pera nito? Kasi, di ba, ang pera ho na nakokolekta sa mga pasahero, dapat po, yan ay isinasoli ho sa mga pasahero sa pamamagitan ng maayos na serbisyo. Di po ba? Dapat ho ay lahat po yung mga pasilidad, hindi lang ho yung kung ano, magandang, di ba, pati yung kalinisan. Di ba, pati sa mga upuan, dapat malinis ho. Kaso wala ho di ba, may surot. Kung wala pa ho nagreklamo na nagkapantal-pantal yung kanyang hita at binti dahil sa nakagat yung surot, ng surot mga kababayan, hindi pa ho ito mabubunyag. Talagang grabe ho. At ang pinakamatindi ho nito, halimbawa, yung mga OFW natin na aalis ho dito sa Pilipinas at magtutungo sa ibang bansa, kung saan man, Hong Kong o Middle East, sa Europa o sa Estados Unidos, ang pinakamatindi ho nito, na kapag papasok ka sa kanilang bansa, kinakailangang dadaan ka muna sa pagsusuri. Baka meron kang dalang surot. Yung po pinakamatindi na mangyayari. Baka madagdagan na naman yung mga proseso para mas mapahirapan yung ating mga kababayan na mga overseas Filipino workers. Dito ho, malinaw ho rito hindi lang dapat na ang gawin ho ng mga opisyales ng NAIA na hindi, sige, palilinis yan. Secretary Jimmy Bautista, dapat po may masibak ho rito.
Di ba? Dapat paimbestigahan. 45.39 million noong 2023 yung mga pasahero na dumaan dyan po sa NAIA. I-multiply mo lang ho yan sa 1,050. Kasi 300 sa domestic, 750 sa international. So, bilyon-bilyon ho ang pondo ng NAIA. Di ba? Bakit hindi po nila nagagawan ng paglilinis, di ba? Kalinisan, importante ho ito, mga kababayan, di ba? Kahit na sabihin mo, kahit na medyo luma na po yung airport, pero yung kalinisan, nako, grabe ho ito. Talagang ito yung malaking, sabihin natin, masamang imahe para po sa ating airport, international airport, na minsan ho, talagang, di ba, naitala na ho, na worst, talagang pinakamatindi ho. Pinakapangit ho na serbisyo at pangit ho na paliparan sa buong mundo ang Pilipinas. At ngayon siguro ay aasahan natin na mas gaganda kapag talagang, di ba, nag-umpisa na po yung pagsapribado ng pamamahala dyan po sa NAIA na kung saan ay nakuha ng kumpanya ni Ginoong Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Titingnan ho natin kasi maganda ho sa kay Mr. Ramon Ang ay yung share niya sa gobyerno ibibigay 89%. Napakataas ho, mga kababayan. Talagang yung iba kasi, di ba, sa bidding ho merong 5%, 10% lang ho ibibigay. Grabe ho. So ito, kagandahan ho kay Mr. RSA na tinatawag ng San Miguel Corporation, napakalaki po ang ibibigay niyang bahagi sa gobyerno. So magandang balita ko ito. Sana ho. Pero Secretary Jimmy Bautista, hindi po dapat na mabaliwala po ito. Napakalaking kahiyan kahit na surot lang ho yan at daga. Dapat ho ay may managot na opisyal diyan po sa NAIA. Dapat ho ay may masibak sa kanilang tungkulin dahil sila po ay natutulog sa pansitan sa kabila ng napakalaki ho na kinukolekta sa mga pasahero, 300 pesos sa domestic at 750 pesos yung terminal fee sa international. Dapat ho, bilang pasahero ng aeroplano, ibalik nyo naman ho yung inyong magandang serbisyo. Lalo na ho, numero 1, ang kalinisan, di ba, ng paliparan, particular po ng NAIA. Maraming salamat. Ito po si Ka Eli. At huwag niyo kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel at Eli Saludar. Muli po, magandang araw po sa inyo.